Kung nais mong labanan ang tadhana at baguhin ang iyong kapalaran, kailangan mong ipagpalit ang iyong buhay at mga merito. Payag ka ba? Payag ako. Nakikiusap ako, guro. Iligtas ninyo ang angka ng Chen. Mabuti. Ako ang bahala sa angka ng Chen. Sa loob ng 3 taon, aalisin ko ang mga sakuna para sa inyo at muling ikakabit ang ugat ng dragon. Salamat, guro. Alam mo ba ang mga patakaran ko? Opo, hindi ko kailanman ibubunyag ang iyong pagkakakilanlan kanino man. May 3 taon ka pang mabubuhay. Sa loob ng 3 taon, kapag naibalik na ang ugat ng dragon at ang kapalaran, ikaw ay mamamatay at ang angka ng Chen ay mabubuhay. Si Chen Hongji ni angka ng Chen ay lumuluhod dito upang magpasalamat sa inyo, guro. Isang hakbang na lang. Pagkatapos ng libing ngayong araw, ang kapalaran at ugat ng dragon ng angkan ng Chen ay ganap ng maibabalik. Huwag kang mag-alala, Lolo. Hindi ba't ako ang pumunta para dumalo sa libing ng angkan ng Chen bilang kapalit mo? Bibisitahin kita. You? Isang dragon? Teka, huwag ka munang umalis. Nakita mo rin yung dragon, di ba? Ikaw ay... Siya nga talaga. Hoy Monong, yung ekspertong hinahanap mo. Sa tingin ko nakita ko lang siya. Lolo, huwag kang mag-alala. Inimbita ko na ang pinakamagagaling na doktor mula sa atin. At sa ibang bansa, magiging okay ka talaga. Wala nang saysay. Wala na akong pag-asa. Sa mundong ito, wala nang ibang makakapagligtas sa akin, kundi si Ginoong Chen. Napakawalang kwenta kong apo. 3 buong taon ko na ginugol, ginamit ko na lahat ng connection ko, at nag-alok ng 10 bilyong pisong gantimpala. Pinakiusapan ko pa ang lahat ng kaibigan ko na magbantay, pero hindi ko pa rin mahanap ang taong iyon. Hoy? Hoy Monong, yung ekspertong hinahanap mo, parang nakita ko siya. Talaga? Jinju, sigurado ka ba na si Ginoong Chen yun? Siguradong sigurado. Mukha siyang kamukha nung nasa larawan. Tsaka, parang may kasama siyang dragon. Nasaan siya? Sa pamilyang Chen sa Jinghai. Gets ko na. Lolo, nahanap namin siya. Nahanap namin si Ginoong Chen. Kunin mo siya para sa pamilya Shen kahit anong mangyari. Tandaan mo, huwag kang sumuway kahit katiting kay Ginoong Chen. Ha? Papahan yan. Opo. Tugtugin ang gintong kampana. Lahat ng miyembro ng Angkan Shen sumunod sa akin papuntang Jinghai. Luluhod tayo at magmamakaawa kay Ginoong Chen na tulungan tayo. Opo. Lahat ng miyembro ng Angkan Shen pumunta sa Jinghai at lumuhod para anyayahan si Ginoong Chen. Chen Xuan, pagod ka na ba? Halika, umupo ka muna at magpahinga. Chen Xuan, ito ang paborito mong red stamp pu'er tea na 70 taong gulang na. Mali ang tubig. Tanggalin mo yan. Palitan ng tubig mula sa Jiaoyan Spring at timplahin ulit. Wild ginseng yan na binili sa auction ng mahigit 1 milyon. Hindi ko nga yan kayang kainin, pero pinapakain pa niya sa mga insekto. Sa nakaraang 3 taon, lahat ng pagkain, damit at gamit niya ay dekalidad. Maging ang buwan ng gastos ng kuliglig na yon ay mas mataas pa sa pinagsama-samang gastos nating lahat. Dahil lang yan sa may kinikilingan ng tatay mo at ang kapatid mo. Sinusunod lang niya ng walang tanong-tanong. Honey, tandaan mo, ikaw ang tunay na tagapagmana ng pamilya Chen. Ang pera ng pamilya Chen sa atin din ang bagsak niyan. Huwag kang mag-alala. Noong buhay pa si Itay, wala akong magawa sa kanya. Ngayong wala na si Itay, hindi ko hahayaang mangibabaw sa akin ang gago na to. Chen Xuan, naayos na ang libing ni Itay ayon sa gusto mo. Tingnan mo, may nakaligtaan ba? Kulang sa saya. Palitan lahat ng mga sariwang bulaklak at mga panandang pangluluksa ng kulay pula. Sige.
Papaayos ko kaagad. Sandali. Bakit kita pakikinggan? Sabi ko, huwag palita. Sabi ko, hindi natin ito babaguhin. Siliang, ano ba ang ginagawa mo? Ate, libing ng tatay natin ngayon. Sabi pa niya, hindi daw masaya ang mga pinaplano. Pambihira naman niyang sinasabi niya. Tama, at gusto pa niyang magdaos ng masayang libing. Mukhang may masamang balak yan. Tigilan niyo nga ang dalawa. Desisyon mismo ni tatay ang masayang libing. Nalilito na si tatay noon. Basta walang pagbabago, hindi ko hahayaang maging katatawanan ng pamilya Chen sa Jinghai. Wala kang saysay dito. Chen Chuan, matagal na kitang tinitiis. Anak sa labas ka lang na hindi dapat nakikita. Sino ka ba para magmalaki? Tama, dapat mababa ang tingin mo sa sarili mo mula nang bumalik ka sa pamilya Chen. Pero kung magwaldas ka ng pera, umaasa lang sa pabor ni tatay. 10 milyon kada buwan ang ginagastos mo. Sino ka ba talaga? 10 milyon kada buwan, ang yabang. At ipinipilit pa niyang magdaos ng masayang libing para sa pinuno ng pamilya Chen. Itong anak sa labas na to, sino sa tingin niya siya? Tama na, sabi ni tatay dati. Sa lahat ng bagay tungkol sa pamilya Chen, ang kagustuhan ni Chen Xuan ang masusunod. Ate, nalilito si tatay. Bakit ikaw rin? At saka, wala na si tatay ngayon. Hindi ikaw isang anak sa labas ang magdedesisyon sa mga bagay ng pamilya Chen. Gago, Ano, tinawag mo akong gago? Ako... Anak, ayos ka lang ba? Hayop ka, ang kapal ng mukha mong manuntok. pinaglaruan mo ang apoy. Ano ba ang pinag-aawayan ninyo sa libing sa ngalan ng langit? Ma, si Chen Xuan ito. Sabi niya, hindi sapat ang pagdiriwang sa lamay at gusto niyang palitan lahat ng elehiya at bulaklak ng mga kulay pula. Bukod pa riyan, sinubukan siyang pigilan ni Siliang ng mahinahon pero ayaw makinig at sinuntok pa nga niya si Siliang. Chen Xuan, ang kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko, mumak ko. Ma, si Siliang ang unang nanuntok. Bukod pa riyan, bago mamatay si tatay, sinabi niya na si Chen Xuan ang mag-aayos ng lahat para sa libing niya. Sino ba talaga ang tunay mong kapatid? At ipinagtatanggol mo pa siya? Eh ano naman kung yon ang huling habilin niya? Ako na ang may hawak ng kapangyarihan sa pamilya Chen ngayon. Walang karapatan ng anak sa labas na magwala rito. Nakasalalay ang kapalaran ng pamilya Chen sa libing na ito. Ito ang pagkakataong isinugal ni Chen Hongji ang buhay niya. Mag-isip kang mabuti. Wala akong pakialam sa kapalaran. Sabi ko, wala tayong babaguhin at yan ang pasya ko. Ma, Tumahimik ka! Kung ipipilit mo to, pananagutan mo ang mga kahihinatnan. Gusto kong makita kung ano ang mga kahihinat ng yan. Paano kaya nangyari ito? Paano kaya nangyari? Posible bang totoo ang lahat ng sinabi niya? Imposible, panluloko lang yan. Swertihan lang ang nangyari. Tama siya, Ma. Huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan niya. Sigurado akong may masamang balak siya. Gusto niyang sirain ang libing ni Dad at gawing katatawanan ang buong pamilya natin. Inang, may balita lang po kami. Ang pamilya Shen ng Southern Border ay tumugtog ng gintong kampana at nagpadala ng imbitasyon. Sa ngayon, ang binibini ng pamilya Shen ay papunta na sa tahanan ng mga Chen. Ano? Ang binibini ng pamilya Shen ay pupunta sa bahay natin? Ang pamilya Shen ng Southern Border ay isang pangunahing aristokratikong angkan. Sila ang kumokontrol sa buong ekonomiya ng Southern Border. Kung makakapag-ugnayan tayo ng maayos sa anak na babae ng pamilya Shen, ang pamilya nating Chen ay tiyak na aangat ng husto. pero wala naman tayong anumang ugnayan sa pamilya Shen noon. Siguro dahil sa nakalipas na 3 taon, ang pamilya Chen ay mabilis na umunlad at naging numero 1 pamilya sa Jinhai. Iyon ang tiyak na dahilan kung bakit napansin tayo ng pamilya Shen. Ma! Ang pagbisita ng pamilya Shen ay napakahalagang bagay. Dapat nating tapusin ang libing sa lalong madaling panahon para hindi natin ma-offend si Miss Shen. Tama ka talaga. Simula na agad ang libing. Opo, Ginang. Magsisimula na ang libing. Mga anak na masunurin at mga apo na mabait, isuot ang inyong damit luksa at magbigay galang. Lumuhod para sa huling pagpapaalam. Sandali lang, bakit hindi siya nakasuot ng damit luksa? Ikaw? Walang utang na loob. Anong ginagawa mo dyan nakatayo? Dali, magsuot ng damit luksa at lumuhod para sa huling pagpapaalam sa iyong ama. Magdamit luksa at lumuhod para sa kanya, hindi siya karapat-dapat. Walang galang. Anong sinabi mo? Walang hiya ka. Anong sinasabi mo? Wala ni isang tao sa mundong ito ang karapat-dapat na magluksa ako para sa kanila. Ikaw? Talagang walang utang na loob, gaya ng inaakala ko.
Kung alam ko lang na magiging ganito ka, hindi na dapat pinauwi ng tatay mo. Dapat hinayaan ka na lang niyang mamatay sa labas tulad ng isang anak sa labas. Anak sa labas ka talaga. Hindi ka kailanman naging karapat-dapat sa pamilyang Chen. Hindi naman talaga ako kailanman naging parte ng pamilyang Chen. Pinag-aral ka ng pamilyang Chen ng 3 taon. Binigyan ka namin ng lahat ng magaganda. Pagkain, damit, lahat. At ngayon may lakas ka pa ng loob na sabihing hindi ka isa sa amin? Chen Xuan, kahit anong mangyari, huwag kang magsabi ng mga bagay sa galit. Pamilya tayo. Anak sa labas ay palagay mo lang. Wala akong dugong kapamilya sa inyo. Nakakatawa. Kung hindi ka anak sa labas ng tatay ko, bakit pa niya ipinasok ka sa bahay na ito? Eksakto. At hinayaan pa naming magwaldas ka ng pera ng parang walang bukas. Kahit yung mga sirang bangga na pinaglalagyan mo ng kuliglig, antigo yan na nagkakahalaga ng 10 milyon. Napakawalang utang na loob. Wala ka bang respeto sa mga nakatatanda ngayon? Ano kayang mura lang na babae ang nanganak sa isang halimaw na walang puso tulad mo? Ang babastos ng mga salitang lumalabas sa bibig mo. Sampalin mo siya. Anong ginagawa mo? Ma, ako, hindi ko alam ang nangyari. Bigla na lang gumalaw ang katawan ko ng kusa. Ako, Ikaw ang gumawa nito. Nanay! Ano bang sinasabi mo? Hindi nga gumalaw si Chen Xuan, paano siya ang may gawa? Nanay! Siya talaga. Sabi lang niya nang sampalin mo, bigla akong hindi na makontrol. Kung hindi siya, sino pa? Papatayin kita! Anong sakuna? 3 taon nang nakaasa sa pamilya Chen ang hayop na to. Gumagasta ng daan-daang milyon ng parang tubig. Ngayon, hindi na kinikilala ang sariling ama. Nangahas pang manampal sa akin. Walang katapatan at walang utang na loob. Talagang walang modo. Sino ang mag-aakalang magkakaanak ng ganong kasuklam-suklam na tao ang pamilya Chen? Ang lalaking tulad niya ay tiyak na magwawakas sa kasawian. Hindi totoo yan. Sino ang nanggugulo sa libing ng kapatid ko? Tiyo. Adwas Pengtiolo o Spanginoos ang pamilya Chen, si Chen Hongsheng. May balita na umalis siya sa pamilya Chen 3 taon na ang nakalilipas para sumali sa Royal Defense Army, mabilis na umangat sa ranggo, at ngayon ay may katayuan na bilang general. Bayaw, ipaghiganti mo ako! Tiyo, itong lalaking to. Tama na. Narinig ko na ang lahat kanina. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Maaaring lumuhod at humingi ng tawad. O umalis ka na sa pamilya Chen ng tuluyan. Tiyo, may utos si tatay bago siya pumanaw. Tumahimik ka. Pumili ka. Maaaring lumuhod o umalis ka. Ipinagpalit ni Chen Hongji ang buhay niya para manatili ako sa pamilya Chen ng 3 taon. Kapag natapos ang libing, matatapos na ang aking 3 taon at aalis na ako ng kusa. Kung ayaw mong masayang ang pagkamatay ni Chen Hongji, itigil mo na ang katangahan mo. Mga dayang panluloloko lang ang alam mo. Hayop ka. Kung hindi pa pinilit ni Kuya na imbitahin ang sinasabi nilang dakilang maestro na yon na lumabas sa pag-iisa noon. Ako, hindi talaga ako sang-ayon mula pa sa simula. Ngayon, malinaw na ang sinasabing dakilang maestro na yon ay wala palang silbi kundi isang manloloko na gumagamit ng mga daya at hokus-pokus. Ano? Posible kaya na hindi talaga siya parte ng pamilya Chen? Hindi anak sa labas ng tatay ko? 3 taon na ang nakalipas ang aming pamilyang Chen ay nasa bingit ng pagbagsak. Sumunod ang tatay mo sa mga patakarang minana at kailangang mag-imbita ng isang dakilang maestro para iligtas ang aming pamilya. Kaya siya dinala rito. Kaya pala halos sambahin ni Papa si Chen Xuan. Kahit sa kanyang huling hininga, pinilit niyang dapat sundin ang lahat ng gusto ni Chen Xuan. Gago kang may ina, pero walang pinag-aralan. Ang kapal ng mukha mong mandaya para makapasok sa pamilya Chen. Hindi kita palalampasin ito. Pero simula nang dumating si Chen Xuan, umunlad ang aming pamilya sa loob ng 3 taon. Kahit ikaw, pangalawang Chiyo, ay mabilis na umangat sa ranggo sa Royal Defense Army. Iano naman? Dahil yon sa pagsisikap ni Kuya at sa akin, ano ang kinalaman ng maliit na manlolokong to? Eksakto! Walang hiya kang manluloko. 3 taon kang nagsulpot sa pamilya Chen, nagwaldas ng daan-daang milyon kada taon. Kalahati ng yaman ng pamilya Chen ay napunta lang sa pagkain at damit mo. Ano? Oo, pangalawang tiyo, kahit ang kuliglig na alaga niya, wild ginseng at snow lotus ang pinapakain araw-araw, ang gastos sa pag-aalaga ng insektong yon ay higit pa sa ginagastos nating lahat. Gago ka.
Premium aged pu'er tea, tubig mula sa Jowin Spring, hindi mo karapat-dapat ang mga to. Pa! Basagin niyo yung karabini para sa akin. Ang garapong yan ang nagdadala ng swerte ng pamilya Chen. Kung may mangyari dito, wakas na ang pamilya Chen. Anong kalokohan yan? Tinatakot mo ako? Unahin kong basagin yang walang kwentang garapon tapos tuturuan kita ng leksyon. Kayo ang may kasalanan nito. Wala na kayong pag-asa. Tapos na ang pamilya Chen. Ano ba ang nangyayari rito? Ano ba ang nangyayari? Ma? Ano ang nangyayari? Ang inani mo, iyon din ang aanihin mo. Hindi mo matatakasan ang kapalaran mo. Ang swerte ng pamilyang Chen ay lubusan ng naubos. Ito nga talaga ang karmang kapalit. Ma, tama lahat ng sinabi ni Chen Xuan. Kalokohan. Isang maliliit na lindol lang yon. Paano kayo napapaniwala sa kalokohan niya? Tingnan ninyo, dinurog ko ito gamit ang sarili kong kamay. Kung totoong mahiwaga yon, bakit ako ay ganap na ayos? Tio, mag-ingat ka. Kita mo, ayos lang ako. Anong klaseng karmang kapalit ito? Walang iba kundi isang cheap na trick. Sinasabi ko sa inyo, kung talagang naubos na ang swerte ng pamilya, bakit ako nakatayo rito ng ganap na ayos? Tio, Tio, Patay na siya. Patay na talaga siya. Tama pala lahat ng sinabi niya. Una si Patriarch Chen Hongji, ngayon si Chen Hongsheng. Mukhang talagang wala ng pag-asa ang pamilya Chen. Tapos na, talagang wala ng pag-asa ang pamilya Chen. Shep, tama pala lahat ng sinabi niya. Patay na si second uncle, susunod na. Tayo naman ang mauubos. tumigil ka nga. Ayoko maniwala sa kahit anong kalokohang ito. Gumamit yan ng maduming paraan para patayin si second uncle. Baka nga siya rin ang pumatay kay dad. Ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Ganap nang naubos ang swerte ng pamilya Chen. Kalokohan. Malalim ang ugat ng aming pamilya Chen at may 10 bilyong ari-arian. Paano tayo mawawalan ng pag-asa? Ang kalokohang ito tungkol sa karma at dragon vein ay pawang kasinungalingan. Madam, may sakuna. May aksidente sa construction site natin. Maraming nasawi. Pinagbawal na ang proyekto at lampas sa 10 bilyong yuan ang babayaran. Ano? Naputol ang cash flow ng kumpanya. Bangkarote na ang Chen Group. Paano ito nangyari? Paano nangyari to? Chiliang, ang tatay mo, nakatingin sa akin? Ma, Wala na. Bangkarote na tayo. Tapos na ang angka ng mga Chen. Una, namatay si Chen Hongsheng sa aksidente. Tapos nabangkarote ang pamilya Chen. Tulad ng sinabi niya. Sa maikling panahon lang, lahat ng hula niya natupad. Chingying, itapon mo na yang litrato. Nakatingin sa akin ang tatay mo. Ma, hindi nagsinungaling si Chen Xuan sa atin. Totoo lahat ng sinabi niya. Tayo ang sumira sa swerte ng pamilya Chen. Ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Hindi mo matatakasan ang kapalaran mo. Ang naghihingalong pilay na dragon na to ang pisikal na anyo ng swerte ng pamilya Chen. Master, tulungan niyo po kami. Ang pilay na dragon na ito ay dapat palaging pakainin ng mga mahiwagang kayamanan at hiyas. Sa loob ng 3 taon, ganap na gagaling ang dragon vein at ang swerte ng pamilya Chen ay magpapatuloy pa ng 100 taon. Tandaan, kung mabubuhay ang pilay na dragon, mabubuhay ang pamilya Chen. Kung mamamatay ang pilay na dragon, mamamatay din ang pamilya Chen. Salamat po, Master. Nawalan na kayo ng swerte, tapos na ang pamilya Chen. Simula pa lang ito, hindi pa ito ang katapusan.
Hindi, Chen Xuan. Huwag kang aalis. Pwede mo ba kaming iligtas kahit isang beses pa? Tapos na ang ugnayan ko sa pamilya Chen. Kayo na ang bahala sa sarili ninyo. Ginong Chen, sandali lang po. Ginong Chen, papunta na rito ang binibini ng pamilya Shen, si Shen Monong. Pwede po ba kayong maghintay sandali? Isang karangalan po sana ang makilala kayo. Binibining Shen. Nanay, hindi pa ito ang huli para sa amin. Basta't makuha natin ang suporta ni Binibining Shen. Hindi babagsak ang pondo natin. Makakabangon pa tayo mula sa bingit ng pagkabangkarote. Tama! Malapit nang dumating si Binibining Shen. Hindi pa tapos ang pamilya Chen. May pag-asa pa tayong maligtas. Kalokohan. Narito si Binibining Shen para lang humingi ng tulong kay Ginoong Chen. Ano naman ang kinalaman ninyo rito? Gago! Sino ka ba para magsalita ng ganyan dito? Malinaw na narito si Binibining Shen para makipagkita sa pamilya Chen. Ngayong araw na ito, babalik rin natin ang sitwasyon at muling maghahari. Narito na ang binibini ng pamilyang Shen mula sa southern border, si Binibining Shen. Kumusta po, Binibining Shen? Ako po si... Ako si Shen Monong ng pamilya Shen. Lumuluhod ako para makiusap kay Ginoong Chen na pumunta sa pamilya Shen at iligtas kami. Lumuluhod kami para makiusap kay Ginoong Chen na pumunta sa pamilya Shen. Miss Shen? May mali yata! Tumahimik ka. Para pala kay Chen Xuan si Miss Shen. Paano nangyari yon? Si Miss Shen lang ang pag-asa natin. Kailangan nating makisama sa pamilya Shen kahit anong mangyari. Mr. Chen, 3 taon na kitang hinahanap. Sumama ka na po sa akin. Malapit nang matapos ang buhay ni Shen Tiangke, yun ang kapalaran niya. Hindi ako makikialam. Pero, Chen Xuan, malaking karangalan na inimbitahan ka ni Miss Shen. Huwag kang walang utang na loob. Inuutusan kita. Sumama ka kay Miss Shen ngayon din. Nakakatawa. Kanina lang ay sumisigaw ka kay Mr. Chen. Anong karapatan mo para utusan siya? 3 taon siyang tumira sa bahay namin at gumastos ng bilyon-bilyong piso. Bakit hindi ko siya mauutusan? Eksakto. Chen Xuan, sumunod ka o ibalik mo ang bawat sentimong ginastos mo nitong mga nakaraang taon. Miss Shen, huwag kang mag-alala. Papasunod ko si Chen Xuan sa iyo parang aso. kayabangan. Paano mo nagawang bastusin si Mr. Chen? Miss Shen? Mr. Chen, handang mag-alok ang pamilya Shen ko ng 10 bilyong piso. Tulungan mo lang kami sa pagkakataong ito. Tutulungan kita? Ang pamilya Shen ay handang mag-alok ng 10 bilyon? Posible kaya na hindi siya talaga isang manloloko? Talagang winasak natin ng sarili nating kamay ang kayamanan ng pamilya Chen. Ginong Chen. Umuwi na kayo. Ang halaga ng pagsuway sa tadhana upang baguhin ang kapalaran ay hindi mo kayang tiisin. Teka. Chen Xuan? Huwag. Ginoong Chen, humihingi ako ng paumanhin sa iyo sa ngalan ng aking ina at ng iba pa. Pakiusap, bigyan mo pa ng isa pang pagkakataon ng aming pamilya. Pakiusap! Pakiusap. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Huwag. Umalis na tayo. Chingging, may pag-asa pa ba tayo? Sumuko ka na, tapos na ang pamilya Chen. Ako ang may kasalanan. Lahat ay kasalanan ko. Bakit kailangan mangyari ito? 3 taon kong inalagaan ang pamilya Chen. Ngayon ang dragon ay babalik sa kanyang trono. Ayon sa alamat, ang mga ninuno ng mga pamilyang Zhou, Qin at Gu ay minsang naglingkod ng sabay-sabay sa makalangit na nilalang, kaya naman sila'y umangat at itinatag ang 3 dakilang angkan. Oo, ang mga pinuno ng 3 angkan ay pawang nag-iwan ng huling habilin. Ang sinumang magkamit ng pabor ng makalangit na nilalang ay makaiiwas sa mga sakuna at kasamaan at matitiyak ang kasaganaan ng kanilang angkan. Pero ang tagal na nating naghahanap, wala pa ring bakas ng makalangit na nilalang ang nakikita. Ito ang makalangit na tanda na nakatala sa mga alamat ng ating mga ninuno. Lumitaw na ang makalangit na nilalang, si Ji Chen. Bilisan nyo at hanapin siya. Gamitin ang lahat ng puwersa ng 3 dakilang angkan. Kailangan nating mahanap si Ji Chen. Ji Chen! Ji, Chen, sandali po.
Tinanggihan na kita. Bakit mo pa ako hinahabol? G, Chen? Wala po akong balak istorbohin kayo. Pero malubha na ang lolo ko. Kayo lang po ang makakapagligtas sa kanya. Pakiusap, maawa po kayo at iligtas niyo siya. Pwede po ba? G. Chen, matagal na pong naghahanap sa inyo si Monong. Pakiusap po, maawa kayo at iligtas nyo si Lolo Shen. Wala akong kinalaman sa Shen Family Island. G. Chen, pakiusap po. Basta't payag kayong iligtas ang lolo ko, handa akong magbayad ng kahit anong halaga. Pakiusap, guro. Iligtas mo siya. Sige, dahil nakita ko ang tapat mong pagmamahal sa magulang, papayag ako. Talaga? Ang galing mo nung pumayag si G. Chen. Hindi ko maipahayag ang pasasalamat ko. Jinju, ihahatid muna namin si G. Chen. Babalikan kita. Sige. Kumusta, Lolo? Ano, lumitaw na ang makalangit na nilalang? Ang makalangit na nilalang na sinasabi mo, apelyido ba niya ay Chen? Nahanap mo na siya, tapos mahal na apo, sabihin mo agad kay Lolo, nasaan si G. Chen sa pamilyang Shen sa southern border. Magaling, nakuha ko na. Nahanap mo si G. Chen. Sabihin mo, nasaan si G. Chen? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hoy, matandang tuso, gusto mo siyang sarilinin? Huwag mong isiping makakalimot ka sa amin. G. Chen, narito na kami. Maligayang pagdating, G. Chen, sa pamilyang Shen. Malapit nang mabangkarote ang pamilya Ye namin. Tanging ang pakikipag-alyansa sa pamilya Shen sa pamamagitan ng kasal ang makakaligtas sa amin. Tiyo, kailangan mo akong tulungan. Tagapangasiwa lang ako ng pamilya Shen. Wala akong sinasabi sa mga bagay na tulad nito. Bukod pa riyan, mabigat pa rin ang karamdaman ng matandang amo. Tiyak na wala sa isip ni Binibining Monong ang mga bagay na tulad nito. Huwag kang mag-alala. Napakamagalang ni Shen Monong. At espesyal akong nagdala rito ng isang napakagaling na doktor. Basta magaling ang matandang amo, imposibleng tumanggi siya sa akin. Hindi matapos ang ganoong kalaking utang na loob. Kapag napangasawa ko na si Shen Monong, mapapasa akin ang buong pamilya Shen. Monong, sino yung lalaking kasama niya? May balita na isa siyang dakilang maestro na inimbitahan para gamutin ang matandang amo. Tingnan natin. Ginoong Chen, ito ang patio na inihanda namin para sa inyo. Sana'y maayunan ninyo. Pwede na. Kailan ninyo gagamutin ang lolo ko? Paumanhin, naging masyado akong padalos-dalos. May tao ba dyan? Samahan muna ninyo si Ginoong Chen sa kanyang silid para makapagpahinga. Sundan ninyo po ako, Ginoong Chen. Monong, ayos lang ba si Lolo? Dali-dali akong pumunta rito nang mabalitaan ko. Ayos lang siya. Binibini, narito na ang mga pinuno ng 3 dakilang angkan. Si Zhou Fusheng ng pamilya Zhou, si Qin Shanhe ng pamilya Qin, at si Gu Yongfeng ng pamilya Gu para dumalaw. Bakit bigla na lang pupunta sa aming pamilya Shen ang mga pinuno ng 3 dakilang angkan? Mauna na akong mag-asikaso sa mga bisita. Ipagbigay alam sa lahat ng miyembro ng pamilya Shen, dapat nating alagaan ng husto si Ginoong Chen. Siguraduhin matutupad ang lahat ng kahilingan ni Ginoong Chen nang walang pagpupukod. Opo, Binibini. Huwag kang mag-alala, Monong. Ako ang bahala rito. Sisiguraduhin kong maalagaan ng mabuti si Ginoong Chen. Narinig ko itong si Ginoong Chen ay isang dakilang maestro na mahilig magkulong. Anong master? Isang hamak na manluloko lang. Hindi pwede. Kailangan ko siyang paalisin. Baka masira niya ang plano ko. Huwag kang magpadalos-dalos. Ilang taon nang hinahanap ni Binibining Monong ang maestro na ito. Ang hirap-hirap bago namin siya naanyayahan dito sa Shen Mansion. Si Monong ay nag-aagaw sa patalim dahil desperado na siya. Kapag napalayas ko siya, ililigtas ko ang pamilya Shen sa panluloko. Magpapasalamat pa siya sa akin. Sandali.
Ano ba ang mga daladala ninyo? Sa inyo po, Binatang Ye, ito po lahat ay hiningi ni Ginong Chen. Tubig ng Hupaw Spring. Imperial Longjing Tea. Isang Zisha teapot na fragrance spreading. Lahat ng ito ay kayamanan mula sa pribadong koleksyon ng pamilya Shen. Hindi nga gagamitin ng matandang amo sa pang-araw-araw. Ang fragrance spreading teapot na iyan pa lang, sabi mahigit 40 milyong yuan ang halaga. Hayop ka. Ang kapal ng mukha mo. Shen Monong, kahanga-hanga ang iyong pagiging mabuting anak, ngunit ang paglaban sa tadhana para baguhin ang kapalaran ay hindi dapat minamadali. Kung hindi, baka ang pamilya Shen pa ang magdusa sa halip. Ikaw na hamak na paslit. Nangahas kang manloko sa pamilya Shen. Naghahanap ka yata ng kamatayan. Kayong tatlo ay narito para kay Ji Chen, di ba? Oh, binibining Shen, talaga bang nasa inyo si Ji Chen? Maaari ba ninyong tulungan kaming tatlong matanda na makilala siya? Nais naming makipagkita kay Ji Chen. Oo. Ang mga pamilyang Zhou, Qin at Gu. Kahit ang mga pinuno ng tatlong dakilang angkan ay alam si Ji Chen at sabay-sabay silang pumunta rito. Mukhang higit na pambihira ang tunay na katauhan ni Ji Chen kaysa sa inakala ko. Binibining Shen, nagawa ninyong anyayahan si Ji Chen sa inyong tahanan. Malaking tulong ang ginawa ng aking mga apo. Hindi ninyo kami basta mapapabayaan pagkatapos naming makakatulong. Sige, sundan ninyo ako mga Ginoo. Ayos? Tara na. Naghahanap ng kamatayan. Yuntian, baka dapat kalimutan na natin. Hintayin muna nating dumating si Binibining Monong. Isang manluloko lang yan. Ko lang yan. Madali ko siyang maaayos. Wala akong pakialam kung sino ka sa tingin mo. Una, lumuhod ka, magmano, at humingi ng tawad. Pagkatapos, umalis ka sa Shen Mansion. Ang mga salita mo ba ay kumakatawan sa pamilyang Shen? Ako ang nobyo ni Shen Monong, ang magiging pinuno ng pamilyang Shen. Sabihin mo, makakatawan ba ako sa pamilyang Shen? Mukhang mabilis na nauubos ang swerte ng pamilyang Shen. Wala nang pag-asa. Tigilan mo yung pagpapanggap na mistiko sa harap ko. Walang galang. Gago ka! Dapat kinain mo ang puso ng oso at ang abdo ng leopardo para mangahas kang saktan ako. Eh ano kung ginawa ko? Dahil sabik ka ng mamatay. Sisiguraduhin kong hindi ka na makalalabas ngayon sa tarangkahan ng Shen Mansion. Mga Ginoo, pakihintay lang sandali dito. Uuna ako para ipaalam ang inyong pagdating. Kung payag si Mr. Chen na makita kayo, saka ko kayo susunduin. Oo, syempre tama lang yan. Pwede ba naming hilingin sa inyo bilang tatlong matandang ito na ipakilala kami? Na makilala namin si Mr. Chen. Pakiusap magsalita kayo ng mabuti para sa amin kay Mr. Chen. Yuntian, bisita naman siya ng pamilya Shen. Bisita! Kapag nahayag na ang tunay niyang kulay, wala na siyang magiging kundi isang asong kalye na itatapon sa kalsada. Ngayong araw na ito, hindi ko siya palalampasin. Yuntian! Paano mo yun nagawa? Ang anumang pag-atake sa akin ay paglapastangan sa langit at lupa at magdudulot ito ng kapahamakan. Katarantaduhan. Impostor ka. Sino ka ba? Subukan mo, pero mabubuwis ang buhay mo. Mukhang hindi karapat-dapat ang pamilya Shen para manatili ako. Sabihin mo kay Shen Monong para sa akin. Huwag mo na akong gambalain muli sa hinaharap. Ito ay... Ang pamilya Shen ay talagang napapalibutan ng mabuting kapalaran. Ganun pala. Bagamat malapit nang maubos ang buhay ni Shen Tiangke, magandang buhay ang pinamuhay niya. Kaya marami siyang naitipong mabuting gawa. Sige, ililigtas ko siya ngayong pagkakataong ito. Ipainom mo itong tubig ng swerte kay Shen Tiangke sa 3 hati. Makagagamot ito ng lahat ng sakit, makakapawi ng lason,
at magpapahaba ng kanyang buhay ng 10 taon. Tungkol naman sa kapalit ng pagbabago ng kapalaran, ang pamilya Shen na ang bahalang harapin niyon. Sino ang nagpahintulot sa'yo na umalis? Nasaan siya? Talaga bang siya ay isang dakilang master na nagtatago? Kung master siya, tatakbo ba siya ng ganun kabilis? Talagang nataranta siya ng gusto sa akin. Pero siya naman ay inimbitahan ni Miss Monong. Pinatakbo mo lang siya. Mahirap ipaliwanag ito. Huwag kang mag-alala. Iniligtas ko si Monong sa panloloko. Kapag nalaman niya ang totoo, tiyak na magpapasalamat siya sa akin. Anong totoo? Monong, nandito ka pala. Gusto makipagkita ni na Master Joe at iba pa kay Mr. Chen. Ipinapaalam ko lang ang pagdating nila. Gusto makipagkita ni Master Joe kay Mr. Chen? Nasaan si Mr. Chen? Isat fitzas kaya sa sapo. At sa Monong, sisitet. tinatakbo ko na yung manloloko. Ulitin mo, ano ang ginawa mo? Ano ulit yon? Anong ginawa mo? Monong, hinay-hinay mo na. Yung lalaking yon na apelidong Chen, estapador lang sa kalye. Ginawa ko rin ito para sa pamilyang Shen. 3 buong taon ko siyang inimbita para makarating dito si Ginong Chen. Yayun Tian, sinong nagbigay sa iyo ng kapal ng mukha para magdesisyon para sa pamilyang Shen? Magsalita ka. Saan napunta si Ginong Chen? Hindi ko alam. Ano na nangyayari? Do naririnig ko mula sa malayo na umalis na naman si Ginoong Chen. Nasaan si Ginong Chen? Hindi naman talaga siya umalis, di ba? Naku po, anong ginagawa ng pamilyang Shen? Napakagaling na maestro na walang kapantay si Ginoong Chen. Sa wakas, nakuha nyo siya tapos pinaalis nyo ulit. Master Joe, paano naman kayong mga veterano? Nadaya rin kayo ng lalaking yon na apelidong Chen. Kung totoong maestro siya, tatakot ba siya tatakbo dahil lang sa kin? Kalokohan yan. Totoo yan. Sa nakikita ko, yung si Ginong Chen ay mahilig lang sa sarap. Wala siyang dating ng tunay na maestro. Binibining Shen, walang duda, naloko kanya ngayon. Pago. Monong, alam kong ginagawa mo ito para sa sakit ni Lolo. Huwag kang mag-alala. Inimbita ko na ang kilalang-kilalang dibinong Dr. Huang. Tiyak na gagaling ang sakit ni Lolo. Ang tinutukoy mo ba ay ang retiradong dibinong Dr. Huang Jiwan? Oo. Ginamit ng aming pamilyang Ye ang lahat ng aming koneksyon at resources para lang mapilitan siyang lumabas sa pagre-retiro. Ano itong bagay na ito? Napakalakas ng dating nito. Ito yung iniwan niyang si Chen bago siya umalis. Sabi niya, tawag daw dito ay Nectar of Fortune o kung ano. Ito ba yung Nectar of Fortune na iniwan ni Mr. Chen? Ayon sa mga doktor, nasira na ng mga organo ni Jinju, wala nang lunas para sa kanya. Sinabihan kami na ihanda na ang libing niya. Bakit? Bakit nangyayari ito sa amin? Tatay, wala na bang ibang paraan talaga? Ayon sa alamat, ang ninuno natin ay minsang nagsilbi sa isang dakilang maestro. Ang maestro na yon ay may kapangyarihang parang Diyos at hindi kayang unawain. Kung siya ang tutulong, tiyak na maililigtas niya si Jinzu mula sa bingit ng kamatayan. Pero alamat lang yon. Saan pa natin mahahanap ang ganoong maestro? Anak ko, bakit ka ba pinaparusahan ng tadhana ng ganito? Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Huwag kayong matakot. Nandito ako para tulungan kayo. Painumin mo siya ng isang bote nitong Nectar of Fortune. Mawawala lahat ng karamdaman niya. Chigil, ano bang pinapakain mo sa anak ko? Jinju, gising ka na. Salamat sa Diyos. Ayos na ang anak ko, ang galing naman. Ginoo, maaari po bang malaman ang inyong pangalan? Ang pamilya Joe ay magbabayad ng buong puso. Hindi na kailangan.
Chen ang apelyido ko. May ugnayan tayo sa tadhana, Pamilya Joe. Kaya nga ako narito. Siya na ngayon ang dakilang maestro na pinaglingkuran ng ating mga ninuno. Totoo pala ang alamat. Bilisan nyo, yumuko. Ginoong Chen, ang inyong kabutihan ay mananatili sa alaala ng Pamilya Joe. Ibigay mo sa akin. Bilisan. Sabi ng lalaking Chen daw to. Nakakagamot sa lahat at nakakapagpahaba pa ng buhay. Kabulaanan lang ng isang manloloan-loloko. Basura to. Sino bang nakakaalam kung anong pinaghalo-halo dito? Gago, ano ba ang alam mo? Gago, anong alam mo? Ito ang tunay na nektar ng kapalaran. Nababaliw ka ba? Kahit anong naiwan ni Ji Chen ay hindi pangkaraniwang bagay. Kung hindi makilala ng pamilyang Shen ang isang kayamanan, hindi ba't perpekto iyon para sa atin? Tama talaga si Binibining Ye. Hindi talaga natin dapat pagkatiwalaan ang mga bagay na may malabong pinagmulan. Paano kung may malason pagkatapos uminom nito? Huwag nating hayaang may uminom nito. Talagang alam ninyong tatlong pinuno ng angkan ang inyong ginagawa. Monong, sinabi ko sa'yo na peke ang lalaking apelyidong Chen. Sa tingin ko maganda ang bote na ito, Binibining Shen. Ibebenta mo ba ito sa akin? Hindi. Handang mag-alok ng 20 milyon. Teka, hindi. 50 milyon. Ako ay mag-aalok ng 100 milyon. Kayong tatlo ay nag-aagawan nito ng ganito. Baka naman talagang napakahalaga ng bagay na ito? Hindi, imposible. Isang alahas lang ng isang manloloko. Paano ito magkakaroon ng halaga? Ang gusto mo lang ay ang bote. Hindi ba? Kung gayon, ibubuhos ko ang laman nito para sa'yo ngayon din. Gago. Anong ginagawa mo? Gago. Tigi. Ilang patak na lang ang natira. Sayang na sayang ang isang napakahalagang kayamanan. Tang mo, tingnan mo ang ginawa mo. Lao Joe, anong ginagawa mo? Binibining Shen, ipagbili mo sa akin ang bote na ito. Mag-aalok ako ng 200 milyon. Ako magbibida ako ng 400 milyon. 500 milyon. Dagdag pa ang isang proyektong real estate na 10 bilyong yuan. Kahit ano pang ialok nila, laging dadagdagan ko ng 100 milyon pa. Nagbibiro ka ba? Ganun ba talaga kahalaga ang bagay na to? 600 milyong yuan yun. Monong, napakagandang deal nito. Bilisan mo at ipagbili mo sa kanila. Paumanhin, Lao Zhou, Lao Qin, Lao Gu, hindi ko ito ipagbibili. Kung hindi siya magbebenta, umalis na tayo. Pamilyang Shen, kayong bahala sa sarili ninyo. Ikaw ang may kasalanan nito. Kailangan mo talagang makipagkumpetensya sa akin. Ikaw ang may kasalanan. Gusto mong kunin lahat para sa sarili mo. Sino ang nakakaalam kung saan pumunta si Ginoong Chen? Nagtataka ako kung makikita pa natin siya muli sa buhay na ito. Binata, sa wakas, nakauwi ka na. Monong, 600 milyong yuan yun. Bakit hindi mo ipinagbili? Binibini emergency. Malubha ang kalagayan ng matandang amo. Kailangan mong pumunta agad. Ano? Lolo, kapit ka, Lolo! Monong, huwag kang matakot. Nagpadala na ako ng tao para sunduin si Dr. Huang. Malapit na siyang dumating. Dr. Huang, pakiusap. Kailangan mong iligtas ang lolo ko. Huwag kang mag-alala. Monong. Relax ka lang. Ang mga kasanayan sa medisina ni Dr. Huang ay walang katulad sa panahong ito. Kapag nandito siya, si Lolo ay magiging maayos. Sa pagkakataong ito, para mapalabas si Dr. Huang mula sa pagre-retiro, sinubukan ni Yuntian ang lahat at naubos ang mga kayamanan ng kanyang pamilya. Halos ibinigay na niya ang buong negosyo ng pamilyang Ye. Kung maililigtas ni Dr. Huang si Lolo ngayon, palalampasin ko na pinalayas mo si Ginoong Chen. Bukod pa riyan, tutulungan ko ang pamilyang Ye na malampasan ang krisis na ito at maiwasan ang pagkalugi. Monong, ano ang pinagsasasabi mo? Ginawa ko ang lahat ng ito para lang kay Lolo. Dr. Huang, kumusta na siya? Sa paggamot ni Dr. Huang, tiyak na gagaling siya sa lalong madaling panahon. Malubha na ang kanyang sakit, wala na akong magagawa.
Dapat ay maghanda na kayo para sa kanyang libing. Ginoo, hindi ba't pumunta ka sa pamilya Shen? Bakit ka bumalik? Tiyak na haharapin ni Shen Tiangke ang kapahamakang ito. Kung makakalampas siya o hindi, nakasalalay sa kanyang kapalaran. Dr. General Huang, kahit ikaw, hindi mo siya mapapagaling. Ang buhay ng matandang Ginoong Shen ay nalalapit na sa wakas. Kahit ako, o kahit na ang isang Diyos na bumaba mula sa langit, ay hindi siya maililigtas. Wala akong pakialam. Malaking halaga ang ibinayad ko para dalhin ka rito. Hindi para marinig ang walang kwentang ito. Ngayon, mapagaling mo siya. O ikaw at ang buong pamilya mo ang sasama sa kanya sa kabilang buhay. Mayroon nga akong isang huling paraan. Pero hindi ako sigurado kung gagana ito. Monong, may paraan pa pala si Dr. General. Talaga? Dr. General, basta't mailigtas mo lang ang lolo ko, papayag ako sa anumang halaga. Huwag kang mag-alala. Sa paggamot ni Dr. General, magiging maayos si lolo. Monong, parang may epekto ng kaunti. Anong nangyayari? Huwag kang magpanik. Nandito si Dr. General. Maayos ang lahat. Lolo! Lolo? Kanina ayos pa siya. Anong nangyayari ngayon? Ginamot ko ang matandang amo gamit ang 9-yang acupuncture technique. Pero napakahina na ng lakas ng katawan niya. Hindi niya kinaya. Ang ibig mong sabihin, alam mo namang ubos na ang lakas ng lolo ko, pinilit mo pa rin gamutin siya? Si Young Master Ye ang nag-utos sa akin. Kalokohan. Monong, wala akong inutos sa kanya. Ang hindi magaling niyang mga kasanayan sa medisina ang nagpalala sa kalagayan ng matandang amo. Tumahimik ka! Binibini ang matandang amo, konting oras na lang. Hindi na siya maliligtas. Monong, hindi mo naman seryosong ibibigay yan kay lolo. 'Di ba? Ang lalaking yun na apelyidong Chen ay isang ganap na manloloko. Oo, Binibini, ang isang bagay na kahina-hinala at hindi makilala ay lalo lang magpapalala sa kalagayan ng matandang amo. Nailigtas siya. Nailigtas siya. Matatag ang pulso niya at tumadaloy ang kanyang sigla. Paano ito nangyari? Tiyak na dapat ay namatay na siya pero nabuhay siyang muli. Hindi ko inakalang kayang pahabin ng gamot na ito ang buhay ng isang tao. Ito kaya ang maalamat na elixir ng immortalidad? Imposible. Gumana talaga tong bagay na to. Baka nga talagang isang master na nagtatago siya. Kung ganito kahimala ang gamot na ito, bakit hindi pa nagigising si lolo? Siguro dahil masyadong maliit ang dosis, ilan lang kasing patak ang natira sa bote. Kung mas marami pa tayo nito, pakatuluyan ng gumaling si Lolo Shen. Monong, bago umalis si Ji Chen, bukod sa gamot na ito, may iba pa ba siyang sinabi? Ako. Ibigay itong nektar ng kapalaran kay Shen Tiangke sa 3 hati. Makagagamot ito ng lahat ng sakit, maglalason, at magpapahaba ng kanyang buhay ng 10 taon. Tungkol naman sa karma ng paglaban sa tadhana, ang pamilya Shen na ang bahala sa sarili nila. Yun lang ang sinabi niya. Nektar ng kapalaran? Magpapahaba ng buhay ng 10 taon. Yayun tiyan, pinatalsik mo si Ji Chen at sinira mo ang gamot na magliligtas buhay kay Lolo. Anong parusa ang nararapat sa'yo? Monong, hindi ko alam na gumagana pala talaga ang nektar ng kapalaran. Akala ko scammer lang siya kaya... Tumahimik ka.
Mga gwardiya, dakpin ninyo sina Yayuntian at Huang Sen. Paluhurin ninyo sila kay Ji Chen at pamanhiki ng tawad. Ako ang binata ng pamilya Ye. Paano ka nangahas na saktan ako? Binibini, alam kong nagkamali ako. Alam kong mali ako. Pakiusap. Sa lahat ng taon kong paglilingkod sa pamilya Shen, patawarin mo ako ngayon. Patawarin ka? Kung hindi dahil sa iyo at kay Yayuntian, aalis kaya si Ginong Chen? Magiging ganito kaya ang kalagayan ni Lolo? Paano ka nangahas na humingi ng awa? Mula ngayon, alisan si Huang Sen ng kanyang posisyon bilang tagapamahala. Dalhin siya sa tirahan ni Ginoong Chen para personal na humingi ng tawad, saka natin pagpasyahan ang karagdagang parusa. At para sa iyo, kapag hindi mo nakuha ang kapatawaran ni Ginoong Chen, ako mismo ang wawasak sa buong pamilya. Yeah! Mga gwardya, dalhin ninyo sila palayo. Opo. Binibini, Binata, inumin po ninyo ang inyong tsaa. Hindi masama. Pagkalipas ng mga taon, ang husay mo sa paggawa ng tsaa ay nananatiling pinakamahusay. Natutuwa akong nasisiyahan kayo, binata. Ang mga karaniwang tao mula sa pamilya Chen ay hindi kayang mag-alaga sa inyo ng maayos. Talagang naghirap kayo nitong 3 taon sa tirahan ng mga Chen. Mabait ang puso ninyo, binata, na nag-alok na pahabain ang swerte at buhay ng pamilya Chen. Ngunit hindi sila nagpasalamat at ininsulto pa kayo. Kasuklam-suklam. Ang mga walang pusong ingrato, karapat-dapat lamang sila sa pagkawasak at pagkasira. Si Liang, tingnan mo kung nahuli na tayo ng mga pinagkakautangan. Hindi. Gutom na gutom ako, nahihilo na ako, hindi na ako makatayo. Ikaw na ang pumunta. Ayoko ring pumunta. Gutom na gutom din ako. Nanay! Nakahanap ako ng pagkain. Bilisan mo. Ibigay mo sa akin ngayon. Chining! Hindi ka pa rin kumain, di ba? Ako... Siyempre, kumain na ng busog ang ate. Nanay, kung hindi mo kakainin, ibigay mo sa akin. Oo. Kumain na ako. Ang pamilya Chen ay may 10 bilyon na ari-arian. Pero ngayon, bagsak na tayo sa loob lang ng ilang araw. Si Tio ang gumiba at sumira sa yaman ng pamilya natin gamit ang kanyang sariling kamay. At kayong lahat ang nagtaboy kay Ji Chen. Habang mas miserable tayo ngayon, lalong napapatunayan kung gaano tamo katanga noon. Anong klaseng kasalanan ang nagawa natin? Nanay. Nanay! Nanay! Anong nangyari, nanay? Anong nangyari? Hindi ba't gumaling na ang hika ni nanay matagal na? Bakit bigla na lang ito bumalik? Nanay! Pagkabangkarote ng pamilya, laging hinahabol ng mga nagpapautang. Kailan kaya matatapos ang bangungot na ito? Sinabi ni Mr. Chen, ang ganap na pagbagsak ang tanging kapalaran natin. Nang basagin ni Tio ang banga, natakda na ang kapalaran ng pamilya natin. Anong pagbagsak? Buhay at malusog naman tayong lahat, di ba? Kahit na inatake ng hika si nanay kanina, ayos na siya ngayon. Tama, sa palagay ko, aksidente lang ang pagkamatay ni Uncle Second. Willie, Tulungan mo ako, may magligtas sa akin. bilisan mo! Maghanap ka agad ng tulong. Tulong. Iligtas mo ako, iligtas mo ako. Bilisan, bilisan! Patay na siya. Karma ito. Una si Willie, at ngayon, sandali na lang bago tayo ang sumunod. Walang sino mang miyembro ng pamilyang Chen ang makakatakas dito. Ate, nanay, ayaw kong mamatay. Anong gagawin natin? Si Mr. Chen lang. Si Mr. Chen lang ang makakaligtas sa atin. Tama, tara na. Kung hindi sana sila itinakdang magiba, ako mismo ang sasalo upang parusahan sila, upang mailabas ang galit sa puso ko. Tama na. Wala pa naman akong sinasabi. Bakit ka nagkakaganyan? Pag-usapan natin ito, ilang taon ka na bang nasa tabi ko? Eksaktong 120 taon na po mula nang kami maglingkod sa inyo, binibining Ginoo. Napapagod ka na ba? Siyempre po hindi.
Lahat ng meron kami ay biyaya mula sa inyo, binibining Ginoo. Pangarap namin ang maglingkod sa inyo magpakailanman. Sa kasamaang palad, tumatanda na kami. Mukhang mauubusan na kami ng oras. Walang maaagaw sa tabi ko, kahit pa si Hari ng Impyerno ang dumating para sa kanila. Ano ito? Bumata ulit tayo. Mukha na tayong 20 taong gulang. Warning. Muyo. Salamat po sa inyong biyaya, binibining Ginoo. Tumayo kayo. Opo. May mga bisita na. Tulungan ninyo akong tanggapin sila. Opo. Ako si Shen Monong ng Angkan Shen, kasama ang nagkasala na sina Ye Yuntian at Huang Sen, ay dumarating upang magpakumbaba at humingi ng kaparusahan. Ginoo, ang mga Shen po ang nasa labas. Ipapasok niyo po ba sila? Ako na po ang magpapaalis sa kanila ngayon, de. Hayaan mo silang mag-ambang-ambang dyan sa paanan ng bundok. Aalis din yan. Sayang ang oras sa kanila. Narito po si Monong na may taos pusong pagsisisi. Bigyan niyo po sana ng isa pang pagkakataon ang angkan ng Shen Ginong Chen. Naglakas loob pong manghamak sa inyo ang dalawang ito, Ginoong Chen, karapat-dapat sila sa kamatayan. Papanagutin ko sila sa kanilang ginawa. Monong, ako ang ginoo ng angkan ng Ye. Paano mo nagawang tratuhin ako ng ganito? Binibini! Binibini! Alam kong nagkamali ako. Ipagpaumanhin ninyo po ako, Binibini. Nagmalaki kayong manghamak kay Ginoong Chen. Yan ay paghamak sa buong angkan ng Shen ni hindi nga kayo karapat-dapat mamatayan. Ngayon din, lumuhod kayo at humingi ng tawad kay Ginong Chen. Bilisan ninyo. Humiling kayo ng tawad. Humiling kayo ng tawad sa kanya ngayon din. Monong, tumigil ka sa paghampas sa akin. Ginoong Chen, alam naming nagkamali kami. Patawarin ninyo po kami. Ginoong Chen, kahabagan ninyo po kami. Nangahas silang gambalain ng Ginoo at ngayon ay may mukha pa silang magmakaawa ng tawad? Kawawang mga hangal. Oo nga, saan ba sila noon nang dapat ay nag-isip-isip muna sila? Ginoo, buksan ninyo ang inyong bibig. Si Ginong Chen ay isang bihirang bihasa sa 100 taon. Kung hindi natin makamit ang kanyang kapatawaran, tiyak na mamamatay ang lolo ko. Monong, anong ginagawa mo? Pinatay ninyo ang lolo ko. Mabubuhay kayo ng walang saysay. Binibini! Huwag! Binibini! Shen Monong, nababaliw ka na. Ako ang binata ng angkan Ye. Ang paggawa nito ay magsisimula ng digmaan sa pagitan ng mga angkan Shen at Ye. Digmaan sa angkan Shen, ang angkan ninyong Ye ay hindi karapat-dapat. Tigil. Anong kapal ng mukha mong hawakan ng anak ko? Anak, kamusta ka? Ayos ka lang ba? Sagipin ninyo ako. Sinisikap akong patayin ni Shen Monong. Shen Monong, ang kapal ng mukha mo. Nanay, narito ka na. Sinusubukan akong patayin ni Shen Monong. Ayos lang, ayos lang. Narito na ang nanay mo, Shen Monong. Tinulungan kita noong nagkakaproblema ang nanay mo noon. Walang utang na loob na puta. Ito ba ang kapalit sa akin? Ito'y napay sidat papatita. Pinatalsik ni Ye Yuntian ang pinakabihasang bisita ng pamilya namin at sinira ang gamot na magliligtas buhay ng lolo ko. Karapat-dapat siyang mamatay. Tumutulong lang ang anak ko. Kung hindi, nabula ka na sana ng manlolokong yon. Bukod pa riyan, wala nang pag-asa ang lolo mo. Kung maliligtas siya, mabuti. Kung hindi, hayaan na. Anong sinabi mo? Tama na. Papatawarin kita sa ginawa mo. Kapag pumanaw na ang lolo mo, kailangan mong pakasalan agad si Yuntian. Pagkatapos, ipapamahala natin ang negosyo ng dalawang pamilya kay Yuntian. Ikaw naman, manatili ka na lang sa bahay at magbigay ka agad sa akin ng mga apo. Pakasalan si Ye Yuntian siya? Karapat-dapat ba siya? Ano? Kung hindi niya mapatawad si Ginong Chen ngayon, huwag nang isipin si Ye Yuntian. Papanagutin ko ang buong pamilya niya sa pagkamatay ng lolo ko. Shen Monong, ang kapal ng mukha mo. Abangan mo? Mga kasama, tingnan ninyo ito.
Sinisingil ng walang utang na loob na putang ito ang nagkawangis sa kanya. Langit ko, nasaan ang hustisya? Tumahimik ka. Sino ka, babae? Ang kapal ng mukha mong gambalain ang katahimikan ng aking binata. Binata? Ito ba ang dakilang eksperto na sinasabi ni Shen Monong? Siya nga. Ginoong Chen, nabigo ang pamilya Shen sa pag-aalaga sa iyo, kaya't na-offend kanina Yayun Tian at Huang Sen. Dinala ko sila rito. Parusahan mo sila ayon sa iyong kagustuhan. Hindi na kailangan ng parusa. Naibigay ko na sa iyo ang nektar ng kapalaran. Bakit ka pa pumunta rito sa akin? Dahil nasira ang nektar, ibig sabihin, talagang dapat mamatay si Shen Tiangke. Umuwi na kayo. Hindi na ako tutulong sa inyo muli. Impostor ka! Mga kalokohan lang ang sinasabi mo. Gago, ano ang sinabi mo? Tung bata ka? Sino ka ba para kausapin mo ako ng ganyan? Huang Wenrong, pinagtiyagaan kita ng paulit-ulit dahil sa matagal ng pagkakaibigan ng ating dalawang pamilya. Ngunit kung mambastos ka pa kay Ginoong Chen kahit isang beses, wawasakin ko ang buong pamilya. Yan ngayon din. Ginoong Chen, ba? Kayong lahat, niloko ko kayong lahat niya. Hindi siya dakilang eksperto, isang tunay na impostor siya. Palaka ka sa ilalim ng balon. Nangahas kang dumisan muli ang aking binata kong Ginoo. Maniwala ka o hindi, babaliin ko ang mga binti mo. Natatakot ka? May konsensya ka dahil may ebidensya ako ano? Talaga bang may patunay ka na siya'y isang inventor? Oo. Shen Monong, narinig mo ba? Kahit ang nanay ko, sabi niya, manluloko siya. Ayaw mo mong maniwala? Aaminin mo ba ng pusa o kailangan kong ilantad ang tunay mong pagkatao? Bastos ka, ikaw. Nakakatawa ito. Sige nga, sabihin mo sa lahat kung ano ang tunay kong pagkatao. Matigas ang ulo mo! Makinig kayong lahat. Ang pangalan niya ay Chen Xuan at ang tunay niyang pagkatao ay isang hamak na bastos na hindi maipagmamalaki sa publiko. Si Chen Shuhong, ang pinuno ng pamilyang Chen, ang nagsabi nito sa akin. Siya'y walang kwentang palamunin lamang at palalayasin siya nito sa pamilyang Chen ng tuluyan. Ayaw mo pa ring maniwala? Sige. Tatawagan ko si Qian Shuhong ngayon din at papapanagutin siyang patunayan ito. Ginoong Chen, dumating si Qian Shuhong upang magmakaawa ng kapatawaran. Maawa po kayo, Ginoong Chen. Patawarin ninyo ang aming pamilyang Chen. Nandito si Qian Shuhong para humingi ng tawad. Maawa po kayo, Ginoong Chen. Iligtas ninyo ang aming pamilyang Chen. Ano ba ang nangyayari dito? Shuhong, hindi ba't isa lang siyang walang kwentang gago mula sa pamilya ninyo? Bakit ka lumuluhod sa kanya? Tumahimik ka! Si Ginoong Chen ang tagapagligtas ng aming pamilyang Chen. Paano siya magiging isang gago? Ginoong Chen, hindi na talaga namin ito matitiis. Iligtas ninyo po kami. Isang tunay na dalubhasang nagkukubli nga siya. Sinabi ko na sa inyo noon, ganap nang naubos ang swerte ng pamilyang Chen at ang pagkawasak ang inyong kapalaran. Bakit kayo nandito ulit na nagmamakaawa sa akin? Eksakto, kayo ang may kagagawan nito. Talaga pong aminado kami sa aming pagkakamali. Maawa po kayo sa amin, Ginoong Chen. Iligtas ninyo kami. Ipagkaloob ninyo po ang aming buhay, Ginoong Chen. Iligtas ninyo kami. Ginoong Chen, naubos na ang yaman ng aming pamilyang Chen. Ang tiyo ko at ang hipag ko ay sunod-sunod na namatay ng malungkot. Kaming tatlo na lang ang natitira sa buong pamilyang Chen. Pakiusap, iligtas ninyo ang nanay at kapatid ko. Handa akong ipagpalit ang buhay ko para sa kanila. Pakiusap. Sige, dahil sa inyong ama, ililigtas ko kayo sa huling pagkakataon. Pinutol ko na ang kandado ng batas ng langit. Ang parusa nito ay hindi nahahabol sa inyo. Maari nang mabuhay. Mula ngayon, mag-ipon na kayo para sa sarili ninyo. Salamat po, Ginoong Chen. Salamat po, Ginoo. Ginoong Chen, paano naman ang yaman ng aming angkan ng Chen? Gago ka. Nagpakita na ng awa ang binata, ang kapal mo pa para magmalabis. Hindi po. Hindi po. Umalis na kayo ngayon. Huang Wenrong, ito na ba ang ebidensya na sinasabi mo? Peke ito. Parehong pagkakataon lang ito. Anong karmik na parusa? Puro lang itong superstisyon na kalokohan. Sinong maniniwala dyan? Wala ka talagang pag-asang magbago. Monong, ang angkan ng Chen ay maliit na angkan na kaalaman lang.
Maiintindihan na naniniwala sila sa ganitong bagay. Pero ikaw ang binibini ng pinakamataas na angkan sa southern border? Paano ka rin naniniwala dito? Hindi ba't ang bawat isa sa 3 pinakamataas na angkan ay dumaan sa pagdanak ng dugo? Sino ang maniniwala sa ganitong klaseng kalokohan na puro superstition? Mag-ingat ka, baka mawawala ang lahat sa isang manloloko. Inaasahan ko na nandito ka. Si Yong Feng, Sheng, nagpupugay kay Ginoong Chen. Sino ba ang 3 matandang to? Nanay, sila ang mga kasalukuyang pinuno ng 3 dakilang pamilya. Ang 3 dakilang pamilya? Nagmamaawa sila kay Chen Xuan. Ginoong Chen, ilang taon na naming hinahanap kayo. Sa wakas, nagkita na rin tayo. Ang mga angkan ng Zhou, Qin at Gu ay may malaking utang na loob sa inyo. Ako, naghanda kami ng munting regalo. Pakisuyong tanggapin, Ginoong Chen. Pakisuyong tanggapin, Ginoong Chen. Hindi na kailangan ang mga regalo. Ano ang pakay ninyo rito? Nangangahas si Qin Shanhe na mag-anyaya, pakisuyong manirahan sa angkan ng Qin, Ginoong Chen. Bigyan ninyo po ako ng karangalan na maglingkod sa inyo. Hindi, sa angkan ng Gu kayo pumunta. Naghanda ako ng 1,000 ektaryang mansyon, daan-daang alila at hindi mabilang na kayamanan para sa inyo, Ginoong Chen. Hindi! Ang angkan ng Zhou ang tamang pagpipilian. Sa angkan ng Qin kayo pumunta. Sa angkan ng Gu kayo pumunta. Sa angkan ng Qin kayo pumunta. Sa angkan ng Zhou kayo pumunta. Ano ba talaga nangyayari? Ari rito. Narinig ko na ang mga nagtatag ng 3 pamilyang ito ay minsang naglingkod sa iisang Panginoon, isang napakagaling na dalubhasa. Ang kanyang suporta ang nagbigay daan sa mga angkan ng Zhou, Gu at Qin na umangat sa kapangyarihan. At mula noon, nanatili silang matatag sa loob ng 100 taon. Kaya pala napakagalang ni Shen Monong sa kanya. Tapos na tayo. Tama na. Kayong 3, anong karapatan ninyong magdesisyon kung saan pupunta ang aking... Gaano ba kayo katapang para magdesisyon kung saan pupunta o mananatili ang binata kong Panginoon? Anaayaw lang naming magpakita ng respeto. Oo, nagpapakita lang ng respeto. Ano sa tingin ninyo ang nagpapakwalipikado sa inyo para makisama sa binata kong Panginoon? Mga tangang baboy kayo. Sa mga pinuno na tulad ninyo, ang 3 dakilang pamilya ay siguradong babagsak din balang araw. Kayong dalawa ay wala naman kundi mga alila sa tabi-tabi lang. Tigilan mo na ang pagpapanggap mo. Eksakto. Gaano ba kayo katapang para kausapin kami ng ganyan? Hinampas mo ako? Eh ano naman kung ginawa ko? Batugan kang bata ka. Si Ginoong Chen lang ang aming iginagalang. Sino ka ba para magpakamataas ng ganyan? Hintayin mo lang kung paano kami maghihiganti. Hinampas mo na naman ako? Lampas na yan. Akala mo ba hindi kami lalaban? Mga walang utang na loob na gago, gaano ba kayo katapang para isipin pang lumaban? Idilat ninyo ang mga matang aso ninyo at tingnan mabuti kung sino talaga kami. Ang kapal ng mukha ng mga katulong ni Chen Xuan. Hanggang sa Panginoon ng pamilya Qin ay naghasik sila ng kamay. Ito ang mga pinakamataas na antas na mga angkan ng Maharlika. Sino ang may lakas ng loob na ganyanin sila? Kasalanan nila ito. Pagkakasala sa 3 dakilang angkan. Tapos na sila. Ligtas na tayo ngayon. Bilang Panginoon ng pamilya Qin, wala pang nangahas na ganyanin ako. Ito ay isang malaking kahihiyan. Hindi ko ito palalampasin. Matandang Qin, matandang Gu, ngunit ang 2 iyon ay mga katulong ni Ginoong Chen. Ayos lang, usapin ito ng kanilang pamilya. Hindi ako makikialam. Usapin ng pamilya. Kung hindi makikialam si Ginoong Chen, tingnan natin kung paano mo ipagpapatuloy ang pagyayabang mo. Lumuhod ka at magukod agad, baka maawa pa kami sa iyo. Talagang kasing tanga ng baboy. Dilat na dilat ang mga mata at tingnan mabuti. Alamin kung sino talaga kami. Magamumurahing panlilin lang. Sandali, ngayong nabanggit mo, medyo pamilyar nga sa akin ang itsura niya. Ang larawan. Ang pamilya Gu. Ang pamilya Qin. Mga kahiyahiyang inapo. Nagpapakumbaba kami sa inyo, Lola. Sa wakas, hindi ka naman pala tuluyang nagpapakabobo. Lola, akala namin patay na kayo. Lola, ako si Gu Yongfeng. Ang walang kwentang inapo ng angkan Gu ay lubos na nakasakit sa inyo. Patawarin ninyo ako. Lola, nagbibiro ka ba? Gaano na ba sila katanda? Sila kaya ang mga alamat na ninuno ng mga angkan Qin at Gu? Kung totoo yun, dapat lampas 100 taon na sila. Eh si Chen Xuan, gaano na ba siya katagal na bubuhay? Tumayo kayo.
Lola, hindi talaga namin inakalang buhay pa kayo. Mukha pa rin kayong bata tulad ng dati. Hindi ito kapani-paniwala. Kami ni Waning ay naglingkod sa binata sa loob ng maraming taon. Halos maubos na ang aming buhay. Ngunit pinagkalooban kami ng binata ng muling kabataan. Kayang pabalikin ni Ji Chen ang pagtanda ng isang tao. Gago, paano ako nagkaroon ng ganitong walang kwentang inapo? Umalis ka na ngayon din. Huwag ka nang bumalik para gambalain ang katahimikan ng aking binata. Opo. Aalis na po kami. Lola, ang pamilya Ye ay nanghamak kay Ji Chen. Dapat ba akong pumunta ngayon para turuan sila ng leksyon? Ang hamak na pamilya Ye ay nangahasmang insulto kay Ji Chen ba? Naghahanap kayo ng kamatayan. Di dapat lipulin ang pamilya Ye. Wag! Pakiusap, wag. Master Chin, alam naming nagkamali kami. Pakiusap, kahabagan ninyo kami. Ipaubayan ninyo ang aming buhay. Ngayon kayo humihingi ng habag? Nasaan ang pag-iisip ninyo nung dapat kayo nagdalawang isip? Ang sinumang hindi gumalang kay Ji Chen ay nagdedeklara ng digmaan sa 3 dakilang pamilya. Chen, talagang wala akong ideya. Bulag ako, tanga ako. Patawarin niyo ako, Ji-Chen. Ji, Shen, kayo ay taong may mabuting puso. Pakiusap, kahabagan ninyo kami. Monong! Alang-alang sa dekada ng pagkakaibigan ng ating dalawang pamilya, pakiusap. Makiusap ka sa kanila na kahabagan ako. Ngayon kayo humihingi ng awa? Nasaan ang pag-iisip ninyo nung dapat kayo nagdalawang isip? Papadalata ko ng mga tao upang puksain ang pamilya. Ye, ngayon din? 3 pinuno ng angkan. Sa palagay ko, hindi ito ang tamang paraan para ayusin ito. Salamat sa Diyos. Maliligtas na kami. Sisipiin sila ng babaeng Shen. Ang paglabag ng pamilya Ye kay Ji Chen ay hindi mapapatawad. Ngunit ang gulo na ito ay nagsimula sa aking pamilyang Shen. Responsibilidad kong linisin ito. Hindi na kailangan pang kumilos ang 3 ninyo. Ako na ang bahala rito. Sa loob ng 3 araw, gigibain ko ang pamilya Ye bilang babala sa lahat. Ano? Sa utos ko. Mula ngayon, buong blok ng pamilyang Shen ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Ye. Sa loob ng 3 araw, gusto kong lubusang mabangkarote ang pamilyang Ye. Po, ma'am. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Sa paglabag sa Young Master, ang pagtakas sa bangkarote ay talagang pinapalampas na lang. Ginong Chen. Lola, aalis na po kami. Ginoong Chen. Ngayon, mga tao humihingi ng tawad pero hindi man lang ginagawa ang mga sinaunang ritual. Talagang hindi ko alam ang iniisip nila. Eksakto. Mabait ang puso ng Young Master natin. Kung talagang nakita niya ang kanilang katapatan, baka payag siyang tumulong. Nga sinaunang ritual, luhod habang umaakyat sa bundok. Upang ipakita ang tunay na katapatan. Salamat sa inyong dalawa sa paalala. Alam ko na ang dapat kong gawin ngayon. Ginoo. Ang tapang mo na talaga. Nag-aatas ka na para sa Ginoo. Hindi po. Hindi po, naawa lang po ako sa kanya at nais kong tumulong ng kaunti. Paano po ako maglalakas loob na magpasya para sa inyo, Ginoo? Ang mga hakbang sa bundok na ito ay 3,600 ang kabuuan. Kung tunay nga niyang magagawang magmano sa bawat hakbang habang umaakyat, sapat na iyon upang patunayang tapat ang kanyang hangarin. Kung gayon, Ginoo, maaari ninyong pag-isipang kunin siya bilang inyong personal na katulong. Kung magagawa niya iyon, pag-iisipan ko. Si Shen Monong ng Angkan Shen ay narito upang magbayad sala sa harap ni Ji Chen ayon sa sinaunang ritual. Handa si Monong na ialay ang kalahati ng yaman ng Angkan Shen at maglingkod bilang inyong katulong habang buhay, Ji Chen. Hiling ko lang pong iligtas ni Ji Chen ang aking lolo. Maawa po kayo, Ji Chen. Nakikiusap po ako sa inyong awa, Ginong Chen. Binata. Tumayo ka. Tinatanggap ko ang iyong pakiusap. Talaga po? Ipaghanda mo ang mga kailangan.
Sasama ako sa iyo pabalik sa Shen residence. Nagpapasalamat po ako, Ginong Chen. Binata, handa na po ang inyong pribadong kwarto. Lahat ay inayos ayon sa pinakamataas na pamantayan. Gusto po ba munang magpahinga? Ipaghanda mo ang paliguan ko at mga bagong damit. Lumipas na ang oras ngayong araw. Bukas sa madaling araw, ililigtas ko ang iyong lolo. Opo. Kailangan ng binata ng paliguan at bagong damit. Maghanda na kayo. Ikaw, Binata, pahintulutan ninyo pong ako ang mag-alaga sa inyong paliligo. ikaw. Young master, ako na ang aalaga sa pagligo mo. Hindi ako sanay sa ganito. Kung kayo, hindi ako na ang maghihilod sa iyo. Young master. Walang kailangan dito. Maaari ka nang umalis. Galit na galit ako. Ano pong problema, Lolo? Ang mga ninuno ni na Old Gu at Old Chin ay talaga palang naglilingkod sa tabi ni Mr. Chen. Nakakasuka talaga ang tingnan ang kanilang mga mukhang may iing. At si Shen Monong, naging katulong din ni Mr. Chen ang babaeng iyon. Ngayon, ang pamilya Shen ay biglang aangat na. Apo, hindi dapat matalo ang ating pamilyang Zhou. Pumunta ka agad sa pamilya Shen, humanap ng paraan para manatili sa tabi ni Mr. Chen. Kung hindi, puputulin ko ang iyong baon. Jinju. Anong ginagawa mo sa pinto ko? Ginoong Chen, naghahanap pa po ba kayo ng katulong? Masipag ako at kaya kong gawin ang lahat. Ginoong Chen, hayaan ninyong ihain ko ang almusal ninyo. Hindi na kailangan. Kailangan. Ako na ang gagawa. Kino, kumain po kayo ng lugaw. Eh di ako naman ang magbabalat ng itlog para sa'yo. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko lang po manatili sa piling ninyo at maglingkod sa inyo. Hindi na kailangan. Kung hindi ninyo ako tutulungan, hindi na ako mabubuhay mula ngayon. Tanggapin mo na siya. Ako ang magtuturo sa kanya ng mga bagay na hindi niya alam. Mabilis po akong matuto. Mabilis akong matuto. Sige, basta huwag kang magkakagulo. Huwag kang mag-alala, young master. Hindi ako magkakagulo. Dalhin mo ako sa kwarto ni Shen Tiangke. Opo. Matagal nang walang malay ang lolo ko. Sabi ng mga doktor, terminal na ang sakit niya at wala nang lunas. Maliligtas mo ba siya? Madali lang siyang iligtas. Ang totoo, tapos na ang buhay ni Shen Tiangke. Kapag pinilit ang tadhana at binago ang kapalaran niya, parurusahan tayo ng langit. Napakalakas ng parusa mula sa langit. Walang awang sisirain ang lahat hanggang sa wakas. Young master, kung gayon, huwag kang mag-alala, may plano ako. Gamitin mo ang lubid bilang sinulid para maglagay ng hadlang sa paligid ni Shen Tiangke. At idikit mo ang mga anting-anting na ito sa bawat pinto at bintana ng bahay ng mga Shen. Sabihin mo sa lahat, walang dapat lumabas na kanilang mga kwarto. sige. Ako na ang magdidikit. Ang pagbuhay sa isang taong dapat nang mamatay ay paglabag na sa batas ng langit. Marahil mas matindi ang parusa ng langit kaysa sa ating iniisip.
Tapos na. Ako rin handa na. Painumin mo siya. Ganyan nakalala ang sakit ng matanda. Epektibo kaya ito? Tumahimik ka! Si Ji Chen ay isang dalubhasang inanyayahan ng binibini. Young Master, pero ito. Mukhang epektibo. Magigising na si Lolo Shen. Magaling! Ano yung nangyayari? Parating na ang parusa ng langit. Hindi pinapayagan ng langit at lupa ang pagbuhay ng patay. Hindi may iwasan ang banal na parusa ng kulog. Sa sandaling magising si Shen Tianke, doon babagsak ang parusa. Nakakatakot, parang katapusan ng mundo. Anong gagawin natin? Mamamatay ba tayo? Huwag kayong magpanik. Ang barrier na ginawa ninyo gamit ang mga talisman ay kayang pigilan ang parusa ng kulog at protektahan ang pamilya Shen. Lolo, gising na kayo. Mabuti naman at okay kayo. Gumana ang mga talisman. Ligtas tayo. Simula pa lang ito. Young Master, magiging maayos naman ang lahat, di ba? Nasira ang light barrier. Paano nagkangyari ito? Wala na tayo! Mababagsakan tayo ng kidlat. Young Master? Tapos na. Anong gagawin natin? Ayokong mamatay. Bumagsak na ang kidlat. Ito. Paano ito nangyari? Ako ang magsasanggalang sa inyong lahat. Umatras kayo ngayon. Tapos na. Nakakatakot talaga yon. Akala ko talaga mamamatay na ako kanina. Kung ayaw mong mamatay, itigil mo na ang pagiging pabigla-bigla mula ngayon. Pasensya na. Lolo. Mas maganang pakiramdam ko ngayon kaysa dati. Ayos ka na ngayon, Lolo. Si Ginong Chen ang nagligtas sa'yo. Ginong Chen, sa pagligtas mo sa buhay ko, ako si Shen Tianke ay walang hanggang nagpapasalamat at walang paraan upang mabayaran ka. Nagpapasalamat si Monong sa'yo, Binibini. Tumayo na kayong lahat. Monong, tinawag mo si Ginong Chen na Binibini kanina. Sa kahabagan ng Binibini, pumayag siyang maging personal kong katulong. Mula ngayon, ako ang mag-aalaga sa kanya araw at gabi. Maraming tao sa mundo ang gustong-gustong mapalapit kay Ginong Chen. Napakapalad mo talaga. Mula ngayon, kailangan mong paglingkuran si Ginong Chen ng buong puso at maayos. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, Lolo. Matandang Shen. Matandang Shen. Buhay ka pa ba? Kung hindi ka papatay, lumabas ka na riyan. Taka to taka. Ang kapal ng mukha mo. Nangahas kang mang-udyok sa harap ng bahay ng pamilya Shen. Ginong Chen, siya si Taka to Taka. Galing siya sa angkan ng mga Hapones na Takato, isang lahi ng mga kriminal ng digmaan. Matagal na niyang gustong sakupin ang mga lupain ng Great Xia. Noong mga nakaraang taon, siya ang nasugatan sa Lolo. Kaya't mula noon, malubha na ang kanyang karamdaman. Hindi sa sugat galing ang karamdaman ng lolo mo. Sinumpa siya ng isang salamangkero o onmyoji mula sa Hapon. Ano? Baka naman. Ako ang may gawa. Akala ko matagal ka nang patay dahil sa malakas na sumpa ng aming bansang Hapon. Sino ang aakalang ganito kapakatibay?
Hindi bale. Narito ako ngayon upang pumatay sa bawat isa sa pamilya Shen. Pagkatapos, ang angkan kong Takato ang maghahari sa timog na hangganan ng Great Xia. Ang yabang naman! Ilang dekada nang nagbabantay ang pamilya Shen sa timog na hangganan. Hanggat may isa sa amin na buhay, hindi namin hahayaang sakupin ng mga Hapones. Wala ka kundi isang barbaro at palaboy. Sino ka at nangahas mong insultuhin ang aming dakilang bansang Hapon? Isang hamak na tulad mo ay hindi karapat-dapat malaman ang pagkakakilanlan ng aking Ginoong Chen. Ang lakas ng loob mong itoon ang iyong patalim kay Ginoong Chen. Naghahanap ka ng kamatayan. Malamang na mahalaga siya. Siya ang unang papatay natin. Sugurin ninyo siya. Protektahan si Ji Chen. Opo, sir. Ji Chen, ingat. Kakakagaling mo lang, hindi ka pa kalaban yan. Tumigil ka. Naiintindihan ko. Ang lakas ng loob mong hamakin ang aming dakilang Japan. Mamatay ka. Kaya bang yabang mong tulisan na Hapon? Paano ito nangyari? Sino ka talaga? Hindi ko ba sinabi, ang pagkakakilanlan ng aking young master, hindi karapat-dapat na malaman mo. Ikaw. Hamak na barbaro, ang lakas ng loob mong tumapak sa Great Xia. Hangal na mayabang. Naglakas loob kang hindi rumespeto kay Ji Chen. Ngayong araw, hindi ka aalis dito ng buhay. Kung gusto mong magpakamatay, igagrant ko ang hiling mo. Dakilang Diyos na Yamata no Orochi. Ano to? Inaasahan mo ba yon? Sa paglipas ng mga taon, ang mga sumpang teknik ko ay umabot na sa antas na hindi kayang sukatin. Ito ang banal na hayop na aking tinawag mula sa ating bansang Wa. Yamata no Orochi. Yamata no Orochi. Ayon sa alamat, ang Yamata no Orochi ng bansang Wa ay sumisimbolo ng kapahamakan. Ang kapangyarihan nito ay kayang wasakin ang langit at lupa. Sa bawat paglitaw nito, nagdudulot ito ng napakalaking lamunan. Meron palang ganitong nilalang. Kapag kasama ko ang Yamata no Orochi, wala nang tatalo sa akin sa mundong ito. Hindi lang pamilya Shen ang lilipulin ko, pati ang buong dakilang siya ay susupilin ko. Tatapusin ko ang dakilang adhikain na hindi natupad 100 taon na ang nakalipas. Gagawin kong sakop ng bansang Wa ang dakilang siya. Isang maliit na uod lang, tapos ganyan na ang yabang mo. Ano ang sinabi mo? Kayang-kaya kong durugin ang insektong to sa isang kamay lang. Kalapastanganan. Ngayong araw, ipapakain ko kayong lahat sa tiyan ng ahas. Abante, Gino. Ginoo, nandito na kami. Ginong Chen, ang Yamata no Orochi ay Diyos na hayop ng bansang Wa. Hindi natin ito dapat malitin. Diyos na hayop? Ganyang klaseng bagay. Ang kapal naman ng mukha nitong magtawag sa sarili bilang Diyos na hayop. Ano to, Seth? Si Ji Chen, nag-alaga siya ng dragon. Ito ang 5 kuko na gintong dragon. Hinubog mula sa ugat ng dragon at swerte ng dakilang siya. Inalagaan sa loob ng 1,000 taon. Ito ang tunay na banal na halimaw. Ang hindi sibilisadong mabangis na hayop na yon ay hindi man lang maglakas loob na mag-ingay sa harap nito. Hindi ito totoo. Ang dakilang Diyos, Yamata ng aming lupain, ng Wa, ang pinakamalakas. Panlilinlang lang ito. Papatayin ko kayong lahat. Gagawin kong sakop ng aming lupain, ng Wa ang dakilang siya. Matigas ang ulo. Hindi ako naniniwala. Imposible ito. Bini-bini. May interesado ba sa inyong sumama sa akin sa lupain ng Wa? Sa lupain ng Wa, Ang mga mapagmalaking demonyo ng lupain ng Wa ay naglakas loob na gumawa ng kalupitan sa dakilang siya. Ang dakilang siya ay isang makapangyarihang bansa. Natural lamang, kailangan nating gantihan. Binibini, gusto kong sumama. gusto rin namin sumama. Kung gayon, tara na. Tara na tayo. Paalam na po, Ji Chen.